lumabas po yung dalawang pulis at hinabol po yung naka-motorbike at yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at kihila na lang po ako ng aking mga kasamahan at pinadapa. Hindi ka pa ba nakarinig ng putok ng baril, Franz Castro, at yung mga Makabayan Black? O bakit mo pumasok po dito si Tatay Duterte? Ito po Dahil alam niyo naman po, Mr. Chair, 'di ba? Minsan na po akong pinagbantaan ng dating presidente Duterte. Ang gusto kasi nito ni Franz Castro, mga idol, binibaby yung mga kriminal Mas pinagbibigyan po nilang pansin yung mga nadawit po sa droga, pagnanakaw, rape, pagkitil ng buhay ng mga inosenteng tao, kesa po dun sa mga batang walang kamuwang-muwang minor de edad na nagahasa. Wala po silang pakialam dun. Ang mas pinapakailaman nila yung mga nawalan ng buhay dahil po sa EJK Kuno. Kung meron silang hinahabol, crime, so hindi dapat gagamitan ng baril. Ang lupit talaga ni Franz Castro. Kung ang pulis natin ang nabaril, mas ipagtatanggol mo pa yung kriminal, Franz Castro, dun sa pangyayaring iyon? Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Castro, pinaputukan daw po di umano ng pulis. Sabi po kasi dito sa News 5, umano pagpapaputok ng baril sa harap daw po ng sasakyan ni Representative Castro, kinundi na daw po nila. Alamin po natin ang buong detalye at bakit po nandito ang picture po ni Tatay Duterte. Walang iba, syempre, idadawit na naman po ang pangalan ni Tatay Duterte. Ano po ang buong istorya at mali-mali pa po ang sinabi po nito ni Castro sa una po niyang bibigay po ng ulat about dito. Alamin po natin dito muna mga idol So kagabi po Mr. Chair, mga bandang 11 o'clock o 11 p.m. Nasaksi po tayo doon sa isang insidente ng pagpaputok ng baril ng pulis. Sa pahayag ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro nitong Huwebes, isiniwalat niyang nangamba siya sa kanyang seguridad nang makita ang isang insidente ng pamamaril. Sinadya ba ng pulis yun mga idol? Kawawa talagang pulis kapag ganito po yung isang kongresista Ayon sa kongresista, binabagtas nila ang main road sa Bonifacio Global City nang may dumaang nakamotor na hinahabol ng mga pulis. Doon sa mobile car po, lumabas po yung dalawang pulis at hinabol po yung naka-motorbike at yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan. Nagulat? Hinabol na nga di ba? Posibleng paputukan yon dahil nga tumakbo. Para sa akin mga lodi operation po ng pulis yan at hindi naman po nila siguro alam na kayo yung nandun sa loob. Ano bang malay nila kung ikaw yung nasa loob, no? Alam ba nila na mayroong tao doon sa loob ng sasakyan? Pero may pagkakamali rin yung pulis. Pero grabe naman po yung ginawa pong aksyon nito ni Franz Castro. Halatang halata na gusto mo lang manatili sa spotlight ng camera. Dahil nga po, tapos na po yung issue nila about po dyan sa confidential fund sa Kongreso, gusto pa rin po niyang sumingit lagi sa camera o maging laman po ng balita. Anak ng tinapay naman, oo. Ng pulis, yung naka-motorbike. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at kihila na lang po ako ng aking mga kasamahan at pinadapa. Takot daw po siya sa putok ng baril, mga idol. Hindi ka pa ba nakarinig ng putok ng baril, Franz Castro, at yung mga Makabayan Black? Tatanong lang ako dahil kung sa tingin mo, maniniwala kami na ordinaryong tao na ikaw ay sobrang takot na takot sa insidenteng yon, tapos meron pong nag-background check sa inyo na ganun po pala yung ginagawa ninyo, nangunguha daw po kayo ng bata para dalhin nyo po kung saan-saan. Saan nyo po ba dadalhin talaga yung nasa talaingon? Magte-training po ba sila? Diba doon, kung sakali mang totoo yun marami paputok doon Imposible naman nakakagulat na paputok sa inyo. No, at pinayuko. Ayon pa kay Castro, sa gitna ng traffic nagpaputok ng baril ang mga pulis. Isa pa sa ipinagtataka ni Castro, wala umanong police report ang insidente, kaya't itinuturing niya itong banta sa kanyang seguridad. Tinitake ko po ito, kung hindi po magkakaroon ng police report na kung ano man po itong insidente na ito, tinitake ko po ito as personal threat sa aking seguridad. Kawawa yung pulis dito, mga idol. Napapansin nyo po ba mga idol? Pag yung mga kongresista nasa interview o meron po silang mga hearing,
Yan po lagi yung laman po ng kanilang lamesa, yung bote na yan, na ang mahal-mahal po niyan kada session po nila. Yan po ang budget sa kanilang inumin ng ating speaker dyan po sa kamera. Sobrang mahal po niyan mga idol, kumpara po ninyo sa ordinaryong mineral water. Anak ng tinapay mga lodi, dahil daw po wala daw po police report, tuturing daw po niya itong pangamba sa kanyang seguridad. O bakit po pumasok po dito si Tatay Duterte? Ito po Dahil alam niyo naman po, Mr. Chair, di ba, minsan na po akong pinagbantaan ng dating presidente, Duterte. Yun talaga ang punto dyan, mga idol. Kasi kung ako mag-oobserba, doon po sa nangyaring kaganapan, dito po sa nangyari kay Franz Castro, ordinaryong pangyayari lang po yun dito po sa Pilipinas, lalo na po naghahabol po sila ng kriminal. Pero pinalaki lang po, mga idol. Pinalabas po niya na banta po sa kanyang seguridad ang nangyari pong insidente na hindi naman po alam ng pulis na siya po yung nandun sa sasakyan. So baga napaka-VIP po ni Franz Castro at bawal po siyang madawit po sa mga ganong klaseng operasyon. Na yung mga ordinaryong tao, halos po ang dami pong experience sa mga ganyan. Dahil nga po, parami ng parami ang kriminal dito sa ating bansa sa pamumuno po ngayon. Kaya wag na po kayong magtaka kung marami pong operasyon ang mga pulis natin about po dito sa paghabol sa kriminal, durugista, dahil sa kagagawan din po nito ng administrasyong ito. Ang dami pong nalulong sa sugal, ang dami pong nalulong sa droga, ang dami pong nalulong kung saan-saan para po makagawa po sila ng masama. Kaya magtataka ka pa kung merong ganyang klaseng mangyari sa daan natin, isang pulis hahabulin ng isang kriminal, tapos kapag nagpaputok, kasalanan pa nila. Anak ng tinapay, ayon naman sa balita mga idol, lihitimo po yung operasyon. At hindi po nila alam na nandun po yung sasakyan ni Franz Castro sa gitna po ng operasyon nila. Anak ng tinapay naman, para saan po ba yung barrel na yan mga idol kung hindi naman po gagamitin? Kung pumalag po yung kawatan, malay nyo, meron din po yung kargada at inunahan na lang po ng pulis. Yun nga yung sinabi ni Tatay Duterte. Kapag sa tingin mo, threat yung kriminal sa buhay mo, unahan mo na. Ang gusto kasi nito ni Franz Castro, mga idol, binibaby yung mga kriminal Lahat naman po ng nangyaring yan dito po sa ating bansa sa panahon po ni Tatay Duterte, pinagtatanggol po nila yung kriminal. Mas pinagbibigyan po nilang pansin yung mga nadawit po sa droga, pagnanakaw, rape, pagkitil ng buhay ng mga inosenteng tao, kesa po dun sa mga batang walang kamuwang-muwang minor de edad na nagahasa, wala po silang pakialam dun. Ang mas pinapakailaman nila yung mga nawalan ng buhay dahil po sa EJK kuno. Anak ng tinapay naman. Oh, sige mga lodi, kayo humusga dito po sa sinabi ni Franz Castro. Kinumpirma naman ng Southern Police District ang insidente. Mga pulis mula sa Substation 6 umano ng Makati PNP ang nagpaputok ng baril. At sa Makati Avenue umano sa Makati City, nangyari ang insidente at hindi sa BGC. Lehitimo umanong police operation ang nangyari. Lehitimong police operation yung nangyari, Castro. At saka mali-mali pa yung impormasyon na sinabi mo. Sabi mo sa BGC, yung pala sa Makati. Kung may nahabol silang yung snatcher. And snatcher. It so happen na yung snatcher nakamotor yun at papunta sa kanya. Pero ayon kay Castro, kahit na lehitimo ang operasyon, nalagay sa delikado ang seguridad niya at mga sibilyang nasa lugar. Ayan na mga lodi. Dahil nga po nalagay daw po sa alanganin ang kanyang seguridad, kaya kawawa po yung pulis sa ginawa po nito ni Castro. Kahit po lehitimong operasyon po yung ginawa po ng pulis. Kung meron silang hinahabol na kung robbery man yan o anumang anumang crime, so hindi dapat gagamitan ng baril, no? Hindi muna magpapaputok, lalong-lalo na sa gitna ng traffic. Ang lupit talaga ni Franz Castro. Bawal daw po gamitan ng baril ang isang kriminal na sa tingin naman natin na meron din po yung kargada. Snatcher daw po mga idol Kung ang pulis natin ang nabaril, mas ipagtatanggol mo pa yung kriminal, Franz Castro, dun sa pangyayaring iyon? Magiging abogado ka pa ng kriminal kaysa sa pulis na ipagtanggol mo? Ginagawa lang ng pulis ang kanyang trabaho? Ito pa magiging dahilan ng kanyang pagkasibak? Anak na tinapay naman mga idol, no? Dahil nga po dito, sinibak daw po muna sa pwesto yung mga pulis, sabi po nito. Ito po yung laging nakikita natin sa balita Wala rin po sa ayos to yung mga adik, mga lodi. Pinagtatanggol po nila kasi daw yung pag-a-addict daw po mga idol, hindi na naman daw po kasalanan yan. Malay nyo daw po, kailangan lang po talaga nila gamitin yung shampoo.
Wala po silang choice kundi gamitin yun dahil baka po antukin daw po sila sa pagmamaneho. Nakita ko po yung video na sinabi po nila yan mga lodi. Niniwala po ang ating Chief PNP na yung problema po sa illegal drugs is not only the concern of law enforcers. It also involves, it's a health problem, it's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling. Ang lulupit ng ating mga opisyal ng pulis dito sa administrasyong ito mas pinagtatanggol pa yung mga drogista. Wala nang pag-asa. Ang main point dito mga lodi, kawawa po yung pulis na nasibak sa pwesto dahil lang po ang gusto ni Franz Castro siraan lang po pala ito si Tatay Duterte dahil sinabi niya po dun sa unang interview niya na dati naman daw po kasing pinagbantaan daw po siya ni Tatay Duterte. Yun po, kinunik agad niya si Tatay Duterte sa nangyaring insidente sa kanya na hindi naman po yun sinasadya. Nagkataon lang na nandun po siya at nandun po yung sasakyan. Doon po tumakbo yung kawatan. Tapos, ang mangyayari pa dyan, sinibak po sa pwesto yung pulis dahil nga po daw nagpaputok sa kanyang harapan. Wala na kasi kayong maibato sa mga Duterte. Dahil nga po yung una nitong sinasabi, EJK. Tapos ngayon naman po, lumabas po yung totoo na wala daw pong ebidensya na upang maiugnay si dating Pangulong Rodrigo Duterte para po dyan sa Pogo. DOJ po ang nagsabi niyan. Pero mga lodi, ang totoo po talagang maiuugnay natin about po din sa Pogo at lagana po talaga ngayon, ito pong pamumuno po ni PBBM. Lantad po yung mga pictures po, no, nung may-ari po ng Pogo at ito pong mga Chinese na to, na sila PBBM po at saka si Lisa Araneta Marcos ang kasama po nila dyan. Nagpa-picture po. Tapos bigla nilang sinabi na wala na daw po yung Pogo. Pero pinalitan lang po yung pangalan nito para pumawala po sa mata ng ating mga kababayang Pilipino ang tax na binibigay po ng Pogo. Saan napupunta yung tax doon? O, diba? Pakita ko lang sa inyo para malinawan kayo. Si Lisa, si Bongbong Marcos, mga idol. Tapos dito, si Bongbong Marcos din, si Rainer Chu. Yung sinasabi po nilang ng Pogo. Yung may-ari, nandyan po si Porac Pampanga, Mr. Wu. Diba? Si Castro, wala nang maibuta sa mga Duterte o kay BP Sara Duterte dahil tapos na po ang kanyang pag-iingay sa loob po ng Kongreso about po dyan sa confidential fund. Kaya po ito, yung issue po dun sa pagpapaputok ng pulis, dyan po sa hinahabol po nilang kawatan, inugnay na naman po niya sa mga Duterte at kinukundi na po niya ito na operation na lihitimo naman. Wala na kasi kayong maibutas kaya gusto nyo lang po manatili sa spotlight ng camera. Yan talaga ang totoong nakikita ko dito mga lodi at klarong-klaro naman na nag-iingay lang po ito si Castro dahil tapos na nga po ang hearing nila dyan po sa kamera. Dahil nga po, sabi po ni Dr. Lorraine Badoy, napakahirap daw po talagang kalaban ni Inday Sara Duterte. Bakit? Napakahirap niyang kalaban kasi malinis. Wala ka talagang mahanap na totoong issue na impeachable. Yan ang inyong katakutan dahil yung pagpapa-impeach nyo kay BP Sara Duterte, malabong mangyari. Magkakaroon pa siya ng immunity. Mga syunga-syunga kasi kayo Hindi naman pala kayo sigurado sa inyong mga sinasampang mga kaso at yung pagpapile nyo ng impeachment complaint, wala sa hulog, walang proper procedure, wala pong matibay na ebidensya. Yan, mas lalo po tuloy lumakas si BP Sara Duterte at napatunayan ng sambayan ng Pilipino na wala po talaga siyang ginagawang hindi maganda. Nakatulong patuloy sa kampanya po yan ng mga Duterte. So hanggang dito lang muna mga idol. Bago po natin tapusin itong video na to, kinukundina mo yung pagpapaputok ng pulis. Pero kami, na ordinaryong mamamayan lang, matagal na naming tinatanong sa inyong mga makabayan black, kung hindi talaga kayo membro ng kampo ni Joma, bakit hindi nyo kinukundina ang ginagawa ng mga tao dyan sa bundok na kampo ni Joma?
Yan lang naman po. Hanggang dito lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Protect Pipi Sara Duterte and mga Dutertes. Peace bomb.